ang mga netizen mag-iisip na gusto mo lang ang benepisyo na binigay ni Papa Raffy Tulfo sa asawa mo. Alam mo yun? Team Labidabs and welcome back dito sa ating channel. Good morning sa inyong lahat at sa mga baguhan dito sa aking channel. Hello, welcome po dito sa aking bahay na puro chismisan at iba pang ka-etchusan yo. At ayun na nga mga Labidabs, kahapon hindi nakapag-upload ang lola nyo dahil nagkaroon tayo ng konting emergency charger lang. Kasi nasira ang tablet ng anak ko kaya siya ang gumamit ng cellphone ko at alam na alam nyo naman na dito lang ako sa cellphone ko nag-i-edit at dito din ako nagvi-video. Kaya, yes na. At kung napapansin nyo, medyo iba yung boses natin mga Labidabs kasi inuubo ako tapos medyo nagkakasipon ako ngayon kasi yung weather dito pa-change, nag-i-snow na naman. Hindi nag-i-snow sa Florida ba yan? At yes, yung ang dami ko namang sinasabi, ang dami kong satsat, pero ang pag-uusapan lang naman natin ay tungkol kay Mary Jane. Ikaw lagi ang hanap ng puso ko, Mary Jane. Oh, Mary Jane. Yeah, ito ang pag-uusapan natin mga Labidabs. Ito ang gagawa natin ng reaction si Mary Jane at si Gilbert. Yes! I don't know. First of all, gusto kong ipaalam sa lahat na of course masaya ako sa naging desisyon ni Mary Jane na at the end of this issue, parang pumayag na siya na maging okay na lang sila. Magde-defend muna ako ha, bago ako magre-react ng bonggang-bongga. Siyempre, as tao na may pamilya, gusto naman talaga natin na maging okay sila. Dahil yun naman talaga yung gusto ni Papa Raffy Tulfo, na maging okay sila, diba? So, I am happy with the result. Kahit 50-50 lang yung pinakita niya doon, masaya na din ako doon. Pero, dito na naman tayo sa pero, dito na tayo magraratsada mga Labidabs ng bonggang-bongga. Pero mga Labidabs, inom muna tayo ng coffee. Handa na ang lola nyo. Sabihin ko na lahat ha, handa na kayo dyan. Alam ko mga Labidabs na hindi lang ako ang nag-iisip nito at alam ko na iba ang impact ng isyong ito sa mga netizen. Iba yung impact na dumating sa mga netizen or kahit sa akin. At alam ko at naniniwala ako mga Labidabs na hindi lang sa akin yun na impact. Kasi ang nangyari kasi itong si Mary Jane, parang at first, sa part 1, ayaw ko nang makipagbalikan, ayaw ko na, tapos hindi pa sumipot sa usapan nila na maghaharap sila kay Papa Raffy Tulfo. Instead na haharap siya doon, ang humarap ay yung asawa ng kanyang kabit or kanyang kinakasama kuno. Ito na. So ayun, lumabas na okay, ayaw niya, hindi siya sumupot. Nagkaharap na sila, storytelling tayo ng konti, sasabihin na naman ng iba dyan na nag-i-story na naman ako na napanood na nila kay Papa Raffy Tulfo. Nagharap na sila bayets. In fairness, totoo, mas maganda talaga yung isang babae kaysa sa kanya. Tapang-tapang mga Labidabs, sabi niya, bakit ako haharap doon? Ipinahiya mo na ako. Bayets! Yeah! Bayets! Nemo girl! Hindi si lalaki ang nagpahiya sa'yo. Pumunta siya doon para humingi ng tulong kasi galing kang abroad, hindi ka umuwi diretso sa pamilya mo. Instead, pumunta ka sa isang lalaki na kachat mo na sinasabi mo na wala kayong relasyon at nag-meet lang kayo. Pero, based dun sa mga picture, ang dami yung mga bandi. Tapos, dinideny mo na wala kayong relasyon. Wow! Magic! Ito pa ha. Magko-complain ba naman ang isang lalaki pupunta doon sa Manila ha? Gagastos ng bonggang-bongga para humingi ng tulong kay Papa Raffy Tulfo dahil ikaw nga ay hindi umuwi. Kung hindi totoo na wala kang relasyon. Bayet, kung ako ang lalaki, syempre, mababothered ako. Akalain mo ba naman sabihin natin 2 years kang nag-abroad? Tapos, excited na excited yung asawa mo na umuwi ka kasi syempre namimiss. Tapos, hindi ka umuwi dahil may iba ka nang inuwian. Bayet, syempre, matitrigger ka. So, ayun na. Nainis din ako dito sa babaeng ito, ha? Ang galing. Harap na sila sa barangay. Ayaw niya daw. Sisirain na lang yung bahay nila, i-demolish kasi conjugal property lang naman para walang makinabang. So, ang nangyayari mga Labidabs, ongoing na yung pagpapagawa ng tindahan. Andun ang babae na kaganon, oh. Ayun, na-realize niya siguro na tinulungan ang asawa niya ni Papa Raffy Tulfo. At syempre, gusto niyang makinabang.
Alam ko mga labidabs na wala akong karapatan na sabihin ng ano-ano kasi hindi ko naman alam ang takbo ng isip ng babae kung bakit nagbago yung isip niya na pumayag na lang siya na doon na ipagawa yung tindahan nila. Pero hindi ko talaga maiwasan mga labidabs na mag-isip ng masama, konti lang naman kasi chismosa tayo, diba? Hindi ko maiwasan na mag-isip ng ganon kasi all of the sudden ganon-ganon lang nakita niya na pinapagawa na siya ni Papa Raffy Tulfo ng tindahan, tapos maraming binili, may feeds, may bigas, ang daming tinda. All of the sudden, nag-change lang ang kanyang mind. As tao, hindi natin maiwasan na, gusto lang makinabang, ayun. Kung sa Bisaya pa, dawat limpyo. Alam niyo yung dawat limpyo, yung tanggap lang tapos linis na lahat, o diba? Parang ganun yung naisip ko. Pero I know na hindi yun tama mga labidabs. Of course, hindi ko naman sinasabi na tama talaga yun. Pero yun lang yun eh. Yun yung nakakainis doon kasi sa simula, ang tapang-tapang niya. Ay, ayoko. Papademolish yung bahay. Ganito, pinahiya mo ako. Ganito, sino ba naman ang harap doon kung napahiya mo na ako? Siyempre, bayot. Tapos bigla na lang ganun, ang desisyon mo agad-agad na, ay, doon na lang po sa bahay namin, ipatayo yung tindahan para makinabang ka din. Tapos sasabihin mo, matutulog po siya doon. Tapos, ako po din sa nanay ko. Okay, day. Maniniwala ang netizens, day, na ganyan talaga. Tapos, sinasabi mo, para naman po malapit siya sa bahay. Malapit siya sa mga bata. Bayot, ginagamit mo lang yung mga bata para makinabang ka din. Ha? Sabihin nyo nga sa akin mga labidabs, ako lang ba ang nag-iisip na itong babae ay gusto lang makinabang din sa binigay na tulong ni Papa Raffy Tulfo matapos ang lahat? Alam ko mga labidabs, dapat maging happy na ako ng bonggang-bongga kasi somewhat okay na sila. Pero yung way ng pag-deal niya sa bagay, sa lahat ng mga ginawa ni Papa Raffy Tulfo, sa complain, sa pag-uusap, ay parang hindi satisfying. Nakakainis! No! Kasi naman mga labidabs, kung gusto niya talaga na maging okay sila, o kung totoo na naawa siya dahil wala daw kuryente yung asawa niya doon, or mapapalayo daw sa mga anak niya yung asawa niya, hindi dapat sinabi mo yun sa simula pa lang, hindi na sinabi mo yun nang makita mo na ang daming paninda na binili para sa asawa mo. Alam mo? So, dahil dyan, hindi natin maiwasan talaga na ang mga tao mapapaisip, or kahit ako mapapaisip, ang mga netizen mag-iisip na gusto mo lang ang benepisyo na binigay ni Papa Raffy Tulfo sa asawa mo. Alam mo yon? Ang pangit ng impact. Naging pangit ang parang impact sa lahat ng tao dahil dun sa ginawa niya. Siyempre, yung mga tao parang hindi matutuwa sa kanyang desisyon kasi parang nagdesisyon lang siya na tapos na ang lahat. Na nakapagdesisyon na sila sa barangay at nagdesisyon na lang siya nang makita niya na ando na yung mga tinda. Ang daming tinda. Para bang, kumbaga, kung may pera dyan, nasilaw siya na, mag-change ako ng desisyon kasi maraming pera dyan. Parang ganun ba? Pero yun na nga mga labidabs, tulad ng sinabi ko sa simula, okay na sila. Yes na lang tayo. Wala na tayong magagawa kasi desisyon niya naman yun. Palagi ko tong sinasabi. Pero ang akin lang naman sana, na sana pag nagdesisyon siya next time, dapat mag-isip siya ng bonggang-bongga. Huwag yung padalos-dalos lang dahil minsan, pag nag-iisip tayo ng bonggang-bongga na agad-agad tapos sinabi mo, especially ilalabas sa TV, bayets, maraming mga tao na nakapanood sa'yo na magja-judge sa iyo. Isa na ako doon. O, diba? Hindi ko yan dinideny na na-judge ko siya ha, pero tao lang tayo. Alam niyo na, nanonood kay Papa Raffy Tulfo, addict. Hindi addict sa drugs ha, addict kay Papa Raffy Tulfo. So anyway mga labidabs, yun lang ang aking reaksyon base sa isyong ito. Hindi ko masyadong nagustuhan yung babae dahil nga doon. Parang, ang mukha niya ay parang atat na atat. Pero yes na. Sorry girl kung mapapanood mo to. Pero, alam ko hindi lang ako nag-iisa. Siguro kung ang lahat ng tao ay makakagawa ng reaction tungkol sa bagay na ito, alam ko na parang ganito na rin sila mag-isip. Yan, nag-a-assume lang ako. But yo, anyway mga labidabs,
Hanggang dito na lang ang aking chismisan. Maraming salamat sa panonood. And if you made this far mga labidabs, please naman, pa-like naman ako dyan para bongga na. Tapos kung gusto nyo, pakishare na din para naman malaman ng ibang tao na merong kulot na chismosa dito na walang ibang magawa kundi mag-chismis. Until here mga labidabs, I will see you again tomorrow. Sana ay dumating na ang bagong tablet ni Ozzy para naman hindi na ako mahirapan ng bonggang-bongga. Kasi alam nyo naman, nanay tayo at dito tayo nagchichismis sa kusina kasi ito lang yung place na hindi ako didisturbo ni Ozzy kasi akala niya nagluluto ako o may ginagawa ako. But yes, may ginagawa ako, nagchichismis ako. So I will see you again tomorrow mga labidabs. I love you all. God bless and have a happy Tuesday. Bye!